Sa patuloy na pagtaas ng crime rate sa ating bansa, tila hindi na rin masasabing ligtas tayo maging sa loob ng ating pamamahay. Sa dami ng naglipa ng masasamang loob, gamit ang iba't ibang style para makapanloko at makapambiktima ng kapwa, malinaw na hindi kayang pigilan ang paglobo ng numero ng mga krimeng naggaganap sa ating paligid. Ang mga kawatan patuloy sa paggawa ng krimen tulad ng pagnanakaw na madalas na hindi lang pera o yaman ang kinukuha, kundi pati ang buhay ng kanilang biktima. Tulad na lamang ng nangyari sa isang ginang sa bayan ng Villasis sa lalawigan ng Pangasinan. Siya'y pinasok sa loob mismo ng kanyang tahanan. Pinagnakawan na nga ay kinitil pa ang buhay ng kaawa-awang biktima sa karumal-dumal na paraan. Pero ang ginang, buo ang loob kahit kinakatok na ni kamatayan. Bago malagutan ng hininga, nakuha pa niyang isulat ang pangalan ng salarin sa sahig gamit ang sarili niyang dugo. Alamin natin ang kwento sa likod ng kaso ng pagnanakaw at pagpaslang kay Ginang Remedios Maer na nag-iwan ng malaking palaisipan para sa mga investigador. Para sa kasong ito, dumako tayo sa bayan ng Villasis, Pangasinan, kung saan naninirahan ang ginang at negosyanteng si Aling Remedios Maer, 54 anyos ng panahong iyon. Masaya at maayos na namumuhay ang maliit na pamilya ng ginang kasama ang asawang si Tony at nag-iisang anak nitong si Kevin Kyle. Ngunit dumating sa puntong kinailangan nilang maghiwa-hiwalay dahil sa pangarap para sa kanilang pamilya. Umalis ang kanyang asawang si Tony papuntang Italy para doon magtrabaho. Ang nag-iisang anak naman nila na si Kevin ay kinailangan ding iwan ng kanyang ina pagtuntong nito ng kolehiyo at nooy sa Baguio na ito nagpatuloy ng kanyang pag-aaral. Bagamat magkakalayo ang pamilya Maer, hindi sila nakakalimot na kamustahin ang isa't isa sa pamamagitan ng regular na pagtawag o pag-text. Malungkot noong una pero nakasanayan na rin ng ginang ang ganitong setup ng kanilang pamilya. Taong 2018 nang mapagkasunduan ng mag-asawa na ipa-renovate ang kanilang bahay dahil tumatagas na ang sirasirang bubong nito dahil na rin sa kalumaan. Wala sa hinagap ni Aling Remedios na ang pagpapa-renovate ng kanyang tahanan ay siya palang magiging simula ng mas masalimuot na problema para sa kanya. Buwan ng Enero taong 2018 nang kausapin ni Aling Remedios ang nagpakilalang kontraktor na si Henry Villanueva. Nang magkasundo ang dalawa, nagbigay ang ginang ng paunang bayad para sa napag-usapang trabaho. Ngunit makalipas ang halos 9 na buwan ay hindi pa rin natatapos ni Henry ang nasabing trabaho at sa tuwing kakausapin ni Aling Remedios si Henry ay marami itong sinasabing dahilan. Nagkaroon sila ng pagtatalo dahil sa mabagal na paggawa at hindi nito pagsunod sa napag-usapan. Kaya't sa inis ni Aling Remedios, kumuha na lamang siya ng bagong gagawa na siyang tatapos sa mga iniwang trabaho ni Henry at hindi na niya ito pinabalik pa. Umaga ng October 18, 2018, maagang nagising ang anak nitong si Kevin na noon ay nasa boarding house sa Baguio City. Naisipan niyang tawagan ng kanyang ina bago maghanda sa pagpasok sa eskwela tulad ng kanyang nakagawian upang kumustahin ito. Ipinagkibit lamang niya ng balikat nang hindi niya ito makontak dahil nakapatay ang cellphone nito. Inisip niyang masyado pang maaga at baka natutulog pa noon ang kanyang ina, kaya nagpatuloy na lamang siya sa paghahanda papasok sa eskwelahan. Ilang ulit niyang sinubukang tawagan ito sa 2 numero ngunit hindi pa rin niya ito makontak. Gabi ng araw ding iyon, muli niyang sinubukang tawagan ng kanyang ina. Ngunit sa kanyang pagtataka, hindi pa rin niya makontak ang cellphone nito dahil nakapatay pa rin ito. Bagay na hindi naman nangyayari dahil madalas na ito pa nga ang laging kumukontak sa anak upang kumustahin ito. Dahil lubos na siyang nag-aalala, pinakiusapan ni Kevin ng isa sa kanyang mga kaibigan sa Pangasinan na tingnan ng kanyang ina sa kanilang tahanan
dahil hindi niya ito makontak. Sumunod naman ang kanyang kaibigan sa kanyang pakiusap, kaya agad niyang pinuntahan ang tahanan ng mga Maer kasama ang isang kaibigan. Madilim ang buong kabahayan, nakabibingi ang katahimikan at tila walang tao sa loob nito. Sa permiso ni Kevin, pinasok nila ang gate ng bahay. Wala silang kamalay-malay na sa mga oras na iyon, isang malagim na krimen ang nakatakda nilang masaksihan. Sa kanilang pag-iikot sa loob ng tahanan upang hanapin si Aling Remedios, tinungo nila ang silid ng ginang. Isang nakapangingilabot na eksena ang tumambad sa kanila nang buksan nila ang pintuan ng silid. Tigmak ng dugo ang sahig at ang kawawang ginang ay nakahandusay doon at sa kasamaang palad, wala na itong buhay. Si Aling Remedios, biktima ng isang karumal-dumal na krimen. Tadtad ng saksakang ginang sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Noon din ay agad nilang ipinagbigay alamang nangyari kay Aling Remedios sa kaibigang si Kevin. Dali-dali itong umuwi ng Pangasinan sakay ng kanyang motorsiklo. Basang-basa man ng luha ang kanyang mga mata, nooy pinilit niyang magpakatatag upang makauwi ng maayos at makita ang kanyang mahal na ina. Agad rin niyang ipinaalam sa kanyang ama sa Italy ang masaklap na balita tungkol sa kanyang ina. Sa pagdating ng mga pulis sa crime scene, naging malaking palaisipan para sa mga ito at mga kaanak ng biktima kung sino ang maaaring gumawa nito sa ginang. Sa teorya ng mga pulis, nooy kasalukuyan nang natutulog ang biktima sa kanyang silid. Lingid sa kanyang kaalaman, isang panganib pala ang nakatakdang maganap ng gabing iyon. Nang makatulog ang ginang, tuloy-tuloy na pumasok ang salarin na maaaring dumaan sa gilid ng bahay. Tigmak ng dugo ang higaan nito, patunay na nakahiga pa ang ginang nang salakayin nito ng salarin. Base sa pagsisiyasat sa labi ng ginang, nanlaban ito, ngunit dahil di hamak na mas malakas ang salarin, kaya't sa huli ay naigupo na siya nito, dahilan upang magtamo ito ng mahigit sa 20 sugat na siya nitong ikinasawi. Pagkatapos nga noon ay tinangay na ng suspect ang 2 bag ng biktima na naglalaman ng malaking halaga ng pera. Ngunit ang hindi alam ng suspect, may natitira pang buhay si Aling Remedios nang iwan niya ito. Sa patuloy na pagsisiyasat ng mga investigador, isang napakahalagang detalye ang kanilang natuklasan. Sa sahig kung saan nila natagpuang nakahandusay ang biktima, malinaw na naisulat pa nito ang salitang Keiyung gamit mismo ang sarili nitong dugo. Maaaring ang salitang ito ay pangalan ng taong responsable sa krimen na pinilit isulat ng ginang upang matunton ng mga pulis ang gumawa noon sa kanya. Sa puntong iyon ay siniguro ng mga pulis kung sulat kamay talaga ito ni Aling Remedios na sinang-ayunan naman ng anak nitong si Kevin at ng kapatid ng ginang. Dito na sumentro ang investigasyon ng mga pulis na tila dying declaration ng biktima, kaya't hindi na sila nag-aksaya ng panahon at ipinagtanong nila sa lugar kung sino ang nakakakilala kay Keiyung. Napag-alaman din ng mga investigador na noon ay kasalukuyang nagpapagawa ng bahay ang biktima, kaya't inimbita ng mga pulis ang mga taong noon ay gumagawa sa bahay ng mga Maer. Pinangalanan ng isa sa mga pinatawag ng mga pulis na si Keiyung ay alias ni Henry Villanueva, ang unang kontraktor na gumawa sa bahay ng mga Maer. Mas lumakas ang hinala ng mga pulis laban sa suspect nang lapitan sila ng bagong kontraktor na kinuha ni Aling Remedios na kapalit ni Henry. Ayon sa kanya, isang araw bago maganap ang krimen, October 17, 2018, bandang 2:00 ng hapon, nadinig niyang nagtatalo si Aling Remedios at si Henry sa telepono dahil sa hindi natapos na trabaho nito. Base sa kanyang nadinig, binabawi ng ginang ang sobrang perang ibinayad niya kay Henry dahil hindi naman ito natapos ang trabaho. Sa huling bahagi di umano ng kanilang pag-uusap, nadinig niyang galit na galit ang ginang, kaya't nang matapos na itong makipag-usap kay Henry, ay tinanong niya ito kung ano ang napag-usapan nilang dalawa. Sinabi di umano ni Aling Remedios
na nang sinabihan niya si Henry na ibalik ang sobra sa paunang bayad niya dito, nagalit daw si Henry at pinagbantaan pa nito ang kanyang buhay. Dahil sa mga circumstantial evidence na ito, agad tinungo ng mga pulis ang bahay ni Henry. Ngunit huli na ang mga pulis dahil hindi na nila ito natagpuan, pati na ang pamilya nito. Pero ng mga oras na iyon ay humarap ang kapatid ni Henry sa mga pulis at tahasan itong sinabi na walang kinalaman sa krimen ang kanyang kapatid at malamang di umano na gawa-gawa lamang o iba ang nagsulat ng pangalan nito na isinulat di umano ng biktima sa sahig bago ito malagutan ng hininga. Pero ayon sa mga pulis, sulat mismo ng biktima ang pangalang Keung sapagkat ang huling letra nito ay malinaw na makikitang nakadugtong pa sa daliri ng biktima na ginamit nitong pangsulat. Dahil sa mga ebidensyang nakalap, kinasuhan ng murder at robbery si Henry Villanueva alias Keung. Ngunit ng mga oras na iyon, hindi pa rin ito nahuhuli dahil nagtatago na ang suspect kasama ang kanyang pamilya. Patunay na siya talaga ang salarin sa nangyari kay Aling Remedios. Ayon pa sa mga kalugar ng suspect, marami na rin ang nagrereklamo kay Henry dahil sa pang-estafa nito sa mga nakakatransaksyon niya patungkol sa pangongontrata nito ng trabahong madalas na hindi nito tinatapos. Samantala, nakikiusap ang pamilyang naulila ni Aling Remedios, lalong-lalo na ang nag-iisa nitong anak na si Kevin, na kung sino man ang nakakakilala sa suspect ay agad itong ipagbigay alam sa Villasis Police dahil hanggat hindi ito lumalabas upang harapin ang kanyang kaso, mananatiling siya ang nag-iisang suspect sa pagpaslang at pagnanakaw kay Ginang Remedios Maer. Naghanap ang inyong lingkod ng artikulo o follow-up report tungkol sa kaso ni Ginang Remedios Maer. Ngunit sa kasamaang palad ay wala tayong nakitang anumang follow-up report patungkol sa kinahinatnan ng kasong ito. Hangad po ng inyong lingkod na sana ay nalutas na ang kasong ito at napasa kamay na ng mga pulis ang tunay na may sala upang mabigyang katarungan ang walang kabuluhang pagkamatay ni Ginang Remedios Maer. Sa muli, tayo po'y lubos na nagpapaalala na doblehin ang pag-iingat at kilatisin ng mabuti ang mga taong ating nakakatransaksyon at sana'y kapulutan natin ng aral ang kasong ito.